sa paliparan, samahan niyo ako kilalanin ang mga talambuhay dito. Ako si Ryan Pangilinan, ito ang aking kwento sa gabing ito. Araw-araw ginagawa ng aking mga kasama ang paglinis ng eroplano. Dito ko nakilala si Dada, may edad na rin, pero hindi pa rin sumusuko sa laban ng buhay. Nagpapaaral siya ng kanyang anak bilang isang nurse. Ito si Dada, sa aking kwento, siya ang bida rito. Ilang taon na mo ba kayo tayo? Sa edad na 42, hindi pa rin niya nasasabi na naunlad ang kanyang buhay kasi nga hindi pa nakakapagtapos ang kanyang anak dito sa pamantasan ng Marikina. Araw-araw siya nagbibiyahe patungo rito sa paliparan para kumita ng bare-bare lang. Doon niya na kinukuha ang magpapaaral sa kanyang anak. Tay, sa pag-uwi niyo sa bahay, ano bang feeling niyo? Hindi ba kayo nalulungkot? Dahil wala ang mga anak niyo pagdating niyo. Ako'y natutuwa dahil nagtutulaan na aking mga anak. Nag-aaral. Ikaw. Mahirapan na ako. Naging inspirasyon ko. Di bawat gawa ko sa Mapalat pa rin ang mga batang anak ni Dada na kapag-aral kahit na ganito ang hanap buhay ng kanilang magulang. Tinataguyod sila sa magandang paraan at hindi sa kung ano-ano man lang. Ganun pa man ang hiling ng ni Dada, huwag sanang mag-asawa ng maaga ang kanyang anak. Sana makatulong sa kanya para pambayad ng utang. Paun sa utang si Dada, ilang araw na lumipas, hindi pa rin siya kumakain, nagtitipid siya para lang sa pan-tuition ng kanyang anak. Tay, anong ulam niyo pag-uwi niyo mamayang gabi kaya? amoy. Bigyan naman ako. Kung ikukumpara natin ang buhay ni Dada sa ibang mga loader, mapalit pa rin siya. Kasi nga, meron mga kaibigan ng mekaniko na madaling malapitan at nauutangan. Dito nagtatapos ang aking kwento. Sana may napulot kayong aral. Ako si Ryan Pangilinan at ito ang The Correspondent.